nagagandahan at naglalakihang mga bahay, presko at mailiwalas dahil napapalibutan ng maraming puno. Yan ang mukha ng Town and Country North Executive Village. Mapapawaw ka talaga dahil tila isa itong dream hometown. Pero ang subdivision na ito na matatagpuan sa barangay Abangan Sur sa Marilao, Bulacan, tila meron daw sikretong pilit na ikinukubli. Dahil sa kabila ng tagline nitong ganda, ang Phase 3 ng subdivision na ito tila naging ghost town. Nakilala namin si Dorothy, isang dating residente ng Phase 3 at ngayon nangungupahan na lamang sa isang bahay sa Phase 4. Ibinahagi niya sa amin kung gaano kaganda ang Town and Country Executive Village nung nagsimula silang tumira rito noong 90s. Malayong-malayo raw ang itsura ng kanilang lugar doon kumpara sa ngayon. Maganda yung buhay namin sa Phase 3 kasi lahat kami, parang ang ganda nung environment namin. Okay naman, maganda kasi yung loob ng town. Ito pa rin yung parang posh subdivision dito sa Bulacan. Nung tumira kami dito, maraming puno, parang ang ganda ng ambience. Pero nang magsimula ng bumaha, nagsimula na rin daw ang kanilang kalbaryo. Ilang taon ding tiniis ng kanilang pamilya ang pahirap na baha bago nila tuluyang iniwan ang kanilang tahanan. Nauna actually yung asawa ko dito, 1989, nabili niya yung bahay. Puntis ako doon sa bunso ko, which is 2004, nag-umpisa ang baha. Okay pa kasi pabalik-balik lang naman yung baha. Up till the time na 2004 onwards, hanggang paggising ng umaga, 6 o'clock in the morning, andun na yung baha sa edge ng kama. 6 o'clock, bababa siya ng 9 o'clock in the evening, tapos kakain kami ng mga anak ko ng 11 ng gabi. Daing pa ni Dorothy, hindi lang ang pamumuhay nilang apektado, kundi pati na rin ang kanilang kabuhayan. Hindi na kami makabalik sa loob, sa bahay namin dahil talagang hindi na bumababa yung tubig. Every time na sisilipin namin, malalim pa rin. So ang option namin is mag-rent ng house. So nagre-rent pa rin kami up till now. Hindi kami makabalik kasi sa sarili namin bahay. Ang mabigat kasi, nagbabayad kami knowing na meron naman kaming uuwian sana na hindi kami kailangan magrenta. Ganito rin ang hinaing ni Susan na isa ring homeowner noon. Pero nangungupahan na lang ngayon sa mas mataas na bahagi ng subdivision. Kung simpleng kung simpleng baha lang pag umuulan, okay na, mapapagtisan pa. Yung nangyari, na-stuck na yung tubig. Na-stuck na talagang perwisyo na sa amin. Lalo na sa mga estudyante, ilan ang estudyante. Halos binubuhat namin tuwing umaga. Tapos minsan, aabutan pa, nag-prepare kami ng pasok nila. Andiyan na yung tubig, pumapasok na sa bahay. Kaya napilitan na din talaga kami umalis. Hindi biro ang pinagdaraanan ng mga residenteng lubog sa baha. Araw-araw itong tila dagok sa kanila. Dagdag kalbaryo pa umano ang pagkakasakit ng mga residente, lalo na sa mga bata. Halos ilan sila nagka-dengue nun. 2 anak ko nun sabay pa sa hospital . 2 silang nagka-dengue nun. Tsaka yung isa, yung pamangking ko rin. Nadala din sa Maynila yun dahil nga sa dengue. Dahil yan sa baha. Bumaba rin ang kumpiyansa ng mga residente na makakakuha sila ng agarang tulong sa oras ng sakuna o emergency. Pag emergency, ang hirap dumating ng tulong dahil nga ang layo na lalakarin bago ka makakating sa amin . Kaya mahirap talaga, matagal bago dumating yung tulong. Saka mahirap ka din makaalis agad dahil nga doon sa tubig. At ang pinakamasakit pa raw ay ang pagbaliwala ng dugot pawis na isinakripisyo nila para lamang magkaroon ng sariling tahanan na ngayon di na nila mapapakinabangan. Ang maganda ang buhay namin doon kasi nakuha ng ate ko yung bahay na yung kinash ngayon . Malaki yung lote namin doon, nasa 150 rin, tapos may grotto pa, tapos may konting garden, tapos may garahe. Halos wala.
ilang taon lang namin nagamit yung pagkakagawa, tapos umalis na rin kami. Sa perwisyo talaga yung halos ilang pamilya kami na perwisyo yung na yan. Isa pang dating homeowner ang aming nakilala. Siya si Rolly, isang tricycle driver. Hindi nalalayo ang sitwasyon niya ngayon sa dinanas ding hirap noon ng mga pamilya nila Dorothy at Susan. Caretaker kami rito. May bahay kami dyan sa kabila. Kaya lang, yung gawa ng baha, umalis yung mga kapatid ko. Ngayon, kinuha kami kay caretaker na itong may-ari. Kaya dito kami natira. Ngayon, sa tagal, matagal na rin kami rito. Kung sasama mo doon sa kabila saka dito, mga 10 years, 12 years o 15 meron na. Ang kanilang araw-araw na pamumuhay dito, hindi na raw talaga biro. Hindi naman ganyan dati. Ngayon lang ako, hindi namin alam bakit nagkaganyan. Bagyo lang dapat gumanyan yan. Pag may bagyo, ngayon kung wala pang bagyo, nandiyan na yung tubig. Mayroon maglakad. Nakakangalay sa paa. Pag gusto mo lang umuwi, parang ayaw mo lang lumabas. Kasi sa araw-araw mong ginagawa yan, nakakasawa din. Tanging pagmamaneho ng tricycle ang ikinabubuhay ni Rolly at ng kanyang asawa. Mahirap na nga ang mamasada sa maghapon ay dagdag pahirap pa ang nasabing baha sa lugar. Ang tricycle nandoon. Nilalakad namin palabas. Bago namin nakuha yung tricycle. Ngayon pag-uwi, iwan ulit doon, lalakad kami pa uwi. Pag grabe na talaga ang baha, hindi na makabiyahe. Kasi napapaikutan na ng tubig ito. Napupuno ng tubig ito buong taon. Pag nagsabay ang dalawang bagyo, tapos nagpakuwala ng dam. Sa loob ng bahay kasi hanggang dito na eh. Pagdating dito, lagpasulo na. Kaya hindi na kami makalabas ng bahay kasi nga lagpasulo na.